mga lumang gamit dito. Para malinis sa mga kamay, sundan niyo lang po ako. Thank you po. Uy, mga ka-Gen H! Saktong-sakto ang dating nyo. Welcome nga pala sa Healthier School Day. Ngayong araw, pinagdiriwang ng buong school namin ng iba't ibang paraan kung paano maging healthy. Mula sa katawan, sa tahanan, at sa ating kapaligiran. Nakatutuwa ngang makita ang buong suporta ng barangay namin. Tignan nyo, may booth sila Gail, Nanay Linda, at si Archie. At iba pa naming mga kaibigan. Tara, at itutur ko kayo upang makita nyo ang iba't ibang ginagawa namin patungo sa pag-promote ng healthy habits at magsagawa ng mga pagbabago patungo sa healthier and happier schools and communities. Mga ka-Gen H, ang kalusugan nating mga tao at ng ating komunidad ay nakasalalay sa kalinisan ng ating paligid. Kaya nga ang isang paraan upang makagawa ng positibong pagbabago sa kalikasan ay ang pakikilahok at pakikipagtulungan sa komunidad. Tulad din ng Nanay Linda at Gail. Ana, mabutit na padaan ka rito. Tingnan mo, ang dami nang nag-donate ng cleaning materials at mga lumang gamit na mapapakinabangan pa. At syempre, marami na rin pong mga magulang at mga estudyante na tutulong sa pagre-recycle at pagsasaayos po ng ibang donated items. Next naman, ang sayang makitang excited ka, Gail. Oh, Nanay Linda at Gail, maglilibot po muna ako, ha? See you later, Ate Ana! Pangalawa, ang pagtataguyod ng kalinisan at personal na kalusugan. Kapag malinis tayo sa ating katawan at sa paligid, maiiwasan natin ang iba't ibang sakit at syempre, ang pagkalat nito. Tulad ditong si Archie, tinuturuan niya ng wastong paghuhugas ng kamay ang mga kapwa-estudyante niya. At hindi lang po yun, Ate Ana. Bukod po sa wastong paghuhugas ng kamay, itinuturo ko rin po sa kanila ang kahalagahan ng wastong paglilinis ng kanilang tahanan. Simula sa simpleng pag-aayos ng kanilang kwarto at pagtulong na rin sa ibang gawaing bahay, ay malaking ambag na to sa kalikasan. At syempre, nakatulong pa sila sa kanilang mga magulang. Wow naman, Archie! Natutuwa akong makita kang active sa pagtulong sa ibang bata. In-apply ko lang po yung mga natutunan ko sa inyo, ate. O siya, see you later! Para sa positibong pagbabago ng kalikasan, ang pangatlong tip namin ay ang wastong segregation ng basura. Alam niyo ba na ang simpleng paghihiwalay ng nabubulok sa di nabubulok na basura ay may malaking epekto sa ating paligid? Oo, tama ang narinig niyo. Bukod pa roon, Ana, pwede rin nating gawin ang 3 R's. Nandyan ang reduce o pagbabawas ng basurang nilikha sa pamamagitan ng mas matalinong paggamit ng mga bagay. Halimbawa, pagdadala ng sariling bag sa pamimili para hindi gumamit ng plastic. Reuse o paggamit muli sa ibang paraan ng mga bagay na itinuturing na basura na. Halimbawa, ang paggamit muli ng lumang tela kung saan ginagawa itong basahan o panlinis ng bahay. At recycle o paggawa ng bagong produkto mula sa mga basura. Halimbawa, ang pagdadala ng lumang papel sa junk shop para gawing bagong papel. Aba, Mang Jerry, dahil po pala sa 3 R's of waste management, hindi lang po pala tayo nakatutulong sa kalikasan, kundi nakatitipid din po tayo sa pera. Ayos po yan. Keep up the good work, Mang Jerry. Ang pang-apat naming tip ay ang tamang pagproseso at pagtapon ng wastewater. Sa tuwing binabanggit ang kapaligiran, kabilang narito ang mga anyong tubig o katubigan. Kapag marami ang tubig, maaari din kasi itong maging sanhi ng pagkalat ng mga sakit. Para masigurong malinis ang tubig,
Dapat panatilihing malinis ang drainage system at Dapat ituro ang wastong pagtatapon ng marumi o kontaminadong tubig at ang kahalagahan ng malinis na tubig sa kalusugan. Hi, Ana! Bukod sa sinabi mong tip, isa pang maipapayo namin ay ang pagpapanatili ng kalinisan ng pinagkukunan ng tubig. Mahalaga ang regular na paglilinis ng balon o tangke ng tubig. Pati na rin ang pagpapalit ng mga sirang tubo o gripo. salamat po sa dagdag na karunungan, Doc Mike at Ate Christine. Mahalaga talaga ang malinis na tubig para mapanatili ang kalusugan, kalinisan, at maayos na pang-araw-araw na pamumuhay. Korek ka riyan, Ana. Clean water, healthy life. Yan ang sikreto. Sige po, mauna na po ako. Oh, mga ka-Gen H, natuwa ba kayo sa mga binisita nating mga booth? Iba't iba man ang napuntahan natin. Pare-pareho lang naman ang kanilang layunin. Gawing healthy ang ating kalikasan. Dahil kapag kapaligiran ay iningatan, tayo rin ang makikinabang. Kaya laging tatandaan ang mga tips na ito. Una, makilahok at makipagtulungan sa mga kapitbahay at buong komunidad. Pangalawa, itaguyod ang personal na kalinisan at kalusugan. Pangatlo, wastong pamamahala o segregation ng basura. Pang-apat at panghuli, ang wastong pagproseso at pagtapon ng wastewater at pagpapanatiling malinis ng pinagkukunan ng tubig. O, mga ka-Gen H, sana ay marami kayong natutuhan kung paano gawing healthy ang sarili, isipan, at ang kapaligiran. Kaya ang masasabi lang ng aming komunidad ay... Basta Gen H, always healthy and happy. Paalam!